Magandang hapon po sa inyong lahat. Simulan ko po sa kwento ni Ana. Siya ay 19 years old, asawa na ng isang magsasaka sa Iloilo at buntis. Kabuanan na niya nung biglang magkakomplikasyon. Kumatok yung asawa niya dun sa kapitbahay nilang kumadrona. Pero sabi nung kumadrona, kailangan nang dalhin si Ana sa barangay health station. Nga lang, papunta dun sa barangay health station, kinailangan nilang maglakad ng malayo at pagkatapos nun, tumawid pa sa ilog. Nasa peligro na nga, mas lalo pang nailagay sa peligro. Nakunan po si Ana bago pa man sila makarating dun sa barangay health station. Ang kwento po ni Ana ay kwento ng maraming Pilipino. The poorest quintile of our population has to travel 46.8 minutes just to get to the nearest barangay health station. 7 out of 10 Filipinos die without ever having seen a doctor. At sa 42,000 na barangay sa ating bansa, 20,000 pa lamang ang may barangay health station. My name's Risa Ontiveros, and this is why I fight. I'm Risa Ontiveros, health advocate, babae, nanay. This is why I fight, and this is why we must fight together. Ang usapin po ng kalusugang pangkalahatan ay usapin ng karapatang pantao. The topic of universal healthcare is nothing if not about human rights. Nung ako'y kongresista at may akda ng Cheaper Medicines Law, nung naging tinig ng kababaihan sa reproductive health law, malinaw po sa akin na ang laban para sa kalusugan ay di lamang laban para sa kalusugan, kundi laban para sa isang mapagkalingang lipunan. I believe our fight for universal healthcare is concrete and doable. Yung Healthy Pinoy, Healthy Pinas, it's not a pipe dream. It's something we can achieve in our lifetime. Kaya po nating abutin ang mga super barangay health centers. May inpatient facilities, may laboratory units, may birthing room, at may doktor para sa mga babaeng kagaya ni Ana. May papalapad natin ang benepisyo ng PhilHealth at tiyakin ang pondo para sa automatic coverage ng mga senior citizens, persons with disabilities, at saka indigents. Maitataas po natin ang sweldo ng mga BHW at madadagdagan ang kanilang mga training at akreditasyon. Silang unang takbuhan ng mga katulad ni Ana, kaya dapat mas marami sila at higit pang magaling. Mahihigpitan po natin ang batas laban sa mga ospital na nagde-demand ng deposit bago tanggapin ang mga emergency cases. This is a fight we can win with both vision and hard work. Laban po para kay Ana na nasa kanayunan at malayo sa rural health station. Laban kay Nanay Chedeng na tinaboy sa ospital dahil walang deposit. Laban para kay Simon, OFW na nagkasakit sa ibang bansa at malayo sa pamilya. For them, and with all of you, I'm ready to get to work. Maraming salamat po. Thank you. Risa Ontiveros, thank you. Now we go to our final candidate, former PDEA Director General. He is also former